Hello, si Dudes po ulit. Kumusta po? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay yung tanong ni Geraldine Pena. Well, hindi ko alam kung taga saan siya, but shout out sa kanya. Ito po yung in-screenshot ko sa kanya na tanong about paano daw po ba mag-layout ng ID. I guess ito ay company ID. And dito sa mga may message pa dito, nakalimutan ko lang screenshot, but dito naka-specify ko anong gusto niya mangyari. Yung background daw po hindi daw yung makita sa Google. I think may sarili po siyang design. Well, sarili niya po talagang design yan. At tapos, hindi daw niya alam kung paano i-attach yung picture at saka yung signature. So, hoping that this request for tutorial will be granted in due time. Thank you so very and very 100 times. Thank you. Salute into your kindness. G. Well, G. Actually, hindi po talaga ako nagtrabaho sa mga ganitong but yung sa mga basic na tinuro ko about Photoshop, yung mga natutunan ko, yung mga tinuro ko rin sa inyo is based dito sa pinadala mo na picture, na ID, na kung paano gawin ay madali na lang gamit yung mga basic tools natin. Now, ituturo ko ngayon kung paano to siya gawin. Kung paano siya makuha itong watermark, yung signature na sinasabi mo, yung picture na sinasabi mo. So, since hindi naman ako nagtatrabaho talaga sa printing or sa mga ganito, mga digital na mga shops na gagawa ng ID, but kaya nga, nag-research muna ako bago ko to ituturo kasi at least nasa tama tayo, no? So, since ang gusto mo lang yung ID, yung background, yung signature, well, subukan natin na gumawa from the scratch, no? Ganito. So, start tayo. Una, meron ako ditong ni-research from Google. Ito sabi. Ito yung meron dito explanation eh. Ito yung pinaka-common card format, which is the ID-1 or CR80 sa ISO blah blah blah. Pero dito nakalagay 3.37 inches wide and 2.125 inches yung height niya. So, this is from Adobe website. So, I guess tama ito, but at least may guide tayo na 3.37 sa lahat na tiningnan ko ng mga websites. Talaga ito binibigay nila 3.37 tsaka itong 2.12. Anyway, gawin na natin 2.12 or 3.37 para mas madali. Now, ayan po daw po yung standard na sukat niya. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng file, new na document, which is yun yung sukat niya. So, anong sukat niya dito is 3.37. Ang height naman niya is 2.12 or 2.125 or 2.13. Ang resolution natin dapat 300 kasi for printing. And then yung color mode natin dapat nasa CMYK, no, for printing. Now, yung background natin, pwede natin gawin transparent para mas madali. Patuturo ko yung white. Madali na naman siyang i-close mamaya. I-off yung layer niya para lang may guide tayo sa white. May makita natin yung kaibahan. But maganda transparent kasi papakita ko rin sa inyo mamaya. Anyway, gagamitin natin itong white. Now, custom name. Lagyan natin ng label para sa susunod, isi-save na natin yan pag may nagpagawa uli ng ID sa inyo na ganyan, naka landscape. Anyway, landscape yung gagawin natin na style kasi naka ano siya. Yung portrait naman yung parang sa
Yung malaki naman yung, mataas naman yung height kumpara doon sa width. Ganun po yan, baliktad. So, lagay natin is company ID. Company ID, and then landscape. Para if gagawa tayo uli ng template natin for portrait, lagay natin portrait. Kuha natin. So, okay natin. Then, of course, save natin. Save as. Para, kung sakali, gawa tayo ng new folder. Tapos, company ID landscape. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Baka kung sakali, biglang nag-save natin. Ayan. Ito na nakalagay. Company ID landscape.psd. Sabihin, may raw file na tayo or .psd file dun sa folder na ginawa natin sa desktop ba or saan mo nilagay. Importante, nakasave siya kasi kung nag-burn out or yung laptop walang battery, tas bigla na lang hindi natin na-save. Kaya, lagi natatandaan na yung pag-save, maya-maya dapat laging natin isipin yan. So, yan, nagawa na natin. Next natin na gagawin is ito yung guide natin. Actually, pwede natin itong i-trace. But, kailangan makita natin kung paano siya gagawin. No? Dun sinasabi na design niya. Sa design niya, gumamit lamang po siya ng pen tool. Itong pen tool lang ginamit niya dito. So, una, kailangan natin gumawa muna ng base niya. So, ililabel natin itong kulay blue or green. Ano ba to? Anyway, itong kulay na to. Dark green. Whatever. Gawin natin yon. Since sa Photoshop, hindi tayo makakagawa ng canvas. Ito yung canvas natin na may radius dito sa gilid. Ito yung radius niya. Lapit natin. Ayan. Ito yung radius niya. Ayan, radius. So, hindi natin kayang gawin. So, gagawa tayo sa pamamagitan ng shape natin. Ito yung or U sa mga keyboard natin. So, piliin natin si rounded rectangle tool. Yan. So, ano ba yung sukat natin dito na ginawa natin sa canvas? Ganun din ang gagawin natin. Ang kaibahan lang dito is wala siyang radius. Now, dito makakagawa na tayo ng radius. Dito sa inano natin, may radius na nakalagay. 0.1210 or 0.13. 0.125. Palagay natin 13. At since 12 yung ginamit natin, 0.12 yung dalhin natin as inches. So, now, gagawin din natin na ganun yung shape natin. So, wala tayong stroke. Bago natin gawin, off natin yung stroke natin. Ayan. Tapos yung kulay, eto technique. Kung gusto natin gayahin, hanapin natin ito si eyedropper tool or eye sa mga keyboard natin. Pindutin natin yan, then click natin itong sample. Itong kulay na to. Click natin yan. Ito yung lalabas dito ngayon. No? Sa foreground color niya. Ito yung nakaset ngayon. So, malaki ang gamit po ni eyedropper tool. Pag kinlik mo yan, nakakuha na tayo ng sample. So, balik tayo dito. Ayan na siya. Ito na yung naka-foreground color gamit natin. So, click natin sa shape. Ayan na, automatic na yun na yung kulay na gagamitin natin. Now, either i-click natin dito or pwede tayong gumamit dito sa width at height. Now, if i-click natin, gagawa na tayo. May magpa-pop up, sabi, create a rounded rectangle. So, ano yung width natin? So, gumamit tayo ng, since ang default is pixel or px, papalitan po natin ng inches. So, yung width natin is 3 ano ba yan? Balikan natin para sure. Width natin is 3.37 yung ginamit natin. Ayan. Click natin. 3.37.
lagay natin IN. Sabihin yan, babasahin niya inches na yan. Then, 2.12 inches yung height naman. Now, ang radius niya is 0.12 din inches. Ayan. Yun yung radius niya. Now, ito yung i-click natin. Ayan. Move natin siya. Lagay natin. Ayan na yung. So, kung papansin natin, ito na po yung ano niya. Close muna natin. Maingay. Ayan. Ayan na po yung radius niya. No? Ito po yung nakikita natin dito. Ayan. May radius na siya. Okay. Since nagawa na natin yan, yung rounded rectangle 1, lagay natin is 1, i-label natin para mamaya madali na lang. 1, 2, 3, 4, ganyan. Kung kung maganda, lagyan nyo yung base or anong gusto nyong i-label para hindi lang kayo para hindi kayo mawala, no, sa pagtatrabaho. So, may label tayo 1. Si 1 yung base natin. So, next naman, so, pwede na natin siguro itong i-delete. Kasi, yan. Next is, itong design niya na pakorba, gamit niya lang dito is, hindi ako nagkakamali. Kasi, ang alam ko dyan, pen tool lang yan. Yung pen tool, kung may isang subject ako dyan na in-upload ko na maganda na pag-aralan talaga itong pen tool. Kasi talaga gamit niya. From selections, sa lahat. No, so, alam ko, pen tool lang to. So, gagayahin natin yan. Ang ginawa niya lang dyan is, una, kunin muna natin yung sample niya. Ano ba ang sample niya dito? Pwede natin burahin tong message ni Geraldine. Ayan. Yung sample niya is ito. Una, itong yellow muna. Ayan. Para yung gagamitin natin ngayon sa pen tool, pag gumawa na tayo is yellow. Ay, ito na yung sample natin. So, una, ginawa niya lang is ganyan. Ito, ginawa niya lang. Yan. Now, if napag-aralan niyo na si pen tool, alam ko for sure, madali na lang po siya na gawin. No? Now, pwede natin siyang i-adjust. Gamit yung control sa keyboard natin, i-click natin siya. Makikita natin itong mga, ayan, pwede natin siyang i-adjust. Ayan. So, pwede natin siyang, kung anong gusto natin na mangyari sa kanya. Pag nawala kayo, ganyan, halimbawa, nawala. Balik kayo dito sa pen tool nyo, pindutin nyo yung control, click mo lang to siya. Ayan, click mo ulit dyan para may lalabas na yung bali hand niya, control niya, na makokontrol mo kung anong gusto mong shape. Ayan, hindi ko na masyadong i-detalye, at least, pinakita ko lang na kung paano siya gagawin, no? Ayan. Kasi, may option ka rin kung talagang gagayahin mo siya. Kung talagang kailangan kopyahin mo talaga yung trabaho niya, may option ka rin na bumalik dun sa original. Ayan. Tapos, gamitin mo si pen tool ngayon. Ayan, para makakuha ka ng magandang ano talaga yan. Ayan. Kung naalala yung, kung nakapanood niyo yung tutorial ko na sa ano, ayan. Ayan. Para madali tayo, no? Pero actually, ganun din ang procedure. Back. Balik. Off. Off, 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 off. Asan ka na? There you are. Ayan. Ito, dadalhin lang natin dito sa ginawa natin. Ayan na siya. So, burahin natin itong isa. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ayan. So, adjust na lang natin. Control T. Move natin ganyan. So, halimbawa, ito siya. Kung hindi maganda, ayusin na lang natin. Hindi maganda yung
Kopya. Kasi nagmamadali. Ayusin natin. Ayan. So, halimbawa ganyan. Move natin. Ayan. Ayan na. Okay, si shape wala yan. Bulahin natin yan. Si shape na to, lagyan natin ng 2. 2 nga eh. Ayan, si 2. Now, kung tapansinin nyo, etong, bulahin natin yan. Etong nasa taas, o ito yung nasa baba, is halos magkaparehas lang yan. Alam ko, kinopya niya lang yan, tapos pinalitan ng kulay. No, ang gagawin natin, duplicate natin yung layer. Si 2, i-duplicate natin. Gawin natin 3. Yan. So, si 3 nasa taas. Ibig sabihin, nasa taas siya dito, since magkaparehas yung kulay nila. Ang gagawin natin, si 3, kasi itong, kung nakita nyo to, ang ginamit niya dito, itong may puti, tas may dilaw. Gumamit siya ng, ano ba tawag nito? Gradient layer. Gradient. So, si gradient makikita natin sa layer style. I-double click natin, itong si 3, since na, siya yung nasa taas. Double click natin, tas gradient overlay natin. Ayan. Ayan na yung magiging itsura niya. So, wag muna natin palitan yung kulay. Ibaba muna natin si 3. Move tayo or V sa ating keyboard. Tapos, yung pwede natin i-drag pababa gamit yung shift para hindi magbago yung ano niya. Ayan. Or pwede natin gamitin itong arrow keys natin sa keyboard. Yan. Para maayos yung pagkakababa niya. Ayan. Now, ang nangyari dito kay number 2, layer 2, angat. So, tinansform niya lang yan. Control T sa ating mga keyboard, then tinansform na ganyan, minove lang. Ayan. Ayan lang siya. Ayan. Ayan lang, tinansform niya lang. And then, balik tayo kay 3, layer 3, si gradient overlay ngayon, babaguhin natin. Kasi since ang kulay niya ito is puti, okay na yan. So, yung black na lang ang papalitan natin. No? Click mo lang tong gradient niya. Then, click mo tong icon na to. And then, yung color, well, hanapin natin si yellow. Itong color, kung nakita niyo si color, si eyedropper, click mo lang dyan sa yellow na yan. Yun na yung mga kulay na lalabas. Ayan na. Now, okay mo yan. Pag hindi ka satisfied dyan, pwede mo i-manual na i-move yan. Ayan o. Move. You can move also here. Pwede mo i-move yan dyan. Pwede mo rin dito ang gawin. No? So, if okay na sa'yo yan, ayan, okay mo na. Then, we are finished sa background na hindi daw kaya ni Geraldine. Hirap daw siya kasi may sariling design. So now, nagawa na po natin sa background. Pero, may problema po tayo. Kung napansin natin, nawala po yung radius natin. Yung dalawang raday natin dito sa baba. Ito lang po natira sa taas. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, since kampante ka na dito sa dalawa, okay na yan. Ang gagawin natin sa kanila, kasi yan, naka-smart object yan. Kung napansin nyo to, naka-smart object. So, gagawin natin is, right-click natin, then rasterize natin yung layer para kaya natin i-cut mamaya. So, rasterize layer. So, number 3, rasterize layer. So, nawala na yung etong forma na yan, napansin nyo. Nawala na dito, sa kay 2, tsaka 3. Now, si 2, tsaka 3. Ang gagawin natin ngayon, i-press natin yung control key sa ating mga keyboard. And then, i-click natin si 1. Kasi si 1 yung magiging guide natin para ma-cut natin yung 2 tsaka 3. Now, anong gagawin? Control, and then click si 1. So, nakikita natin na may, ayan na yung guide natin. Now, since hindi naman ito sa loob ang ikakat natin, ang gagawin natin, punta tayo sa select, tapos inverse. Kung alam niyo yung shortcut, nakalagay dito, Shift Control I. So, pag pinindot natin yung Shift Control I, ayan. Ibig sabihin, ito lang daw po yung tatanggalin niya. So, matatanggal lang natin yan pag
pinili natin tong dalawang layer na to. So, unahin natin tanggalin si layer 2. Now, click si layer 2, then delete lang natin sa mga keyboard natin. Yan, delete. So, wala pa tayong nakikita since dalawa yan sila. Next, 3. Delete uli sa mga keyboard natin. Ayan. Kung napansin nyo, Control D para deselect. Ayan na. Ayan. Pansin nyo, lumabas na yung mga raday or radius. Kasi marami raday. Ayan. So, gawa na po yung background natin. Now, ang susunod na gagawin natin is yung tanong niya, signature at saka yung ID. Ngayon, maghahanap ako ng sample para kay ID. So, ipagpalagay natin na gawa muna si ID. Nasaan yung magandang sample dito? Tutorial desktop, tutorial, nasaan ka na? Photoshop tutorial, aywa. Ayan na, ito. Gawin natin kasi walang sample. Ito, sige gawin natin. Open natin yan. Halimbawa lang, no, meron na kayong ID. Ilalagay natin is, gawa tayo ng 1 by 1. 1 by 1 na guide. Guide lang natin. Okay. Ayan na si 1 by 1. So, gawin natin, Control A, Control C, copy, Control V, paste. Ayan na siya. Since malaki yung file niya, Control T natin, ay ating ita-transform siya. So, gumawa lang po ako ng sarili kong ID since wala akong sample. If kayo po ay nakagawa na ng 1 by 1 or ano masukat ang ilalagay nyo, diretso na lang po niyan tawag nito. Halimbawa, ito na yung ID niya. ID na gusto mong ilagay doon. Ayan na siya. Shift, Control, Alt, E para makagawa tayo ng sample. Ayan o. Makagawa na ako sample. Now, this is 1 by 1. Drag natin, lalagay natin sa company ID natin. Here you are. Now, ayan na siya. Kung napansin nyo, may itim na nakapalibot sa gilid ng ID. Well, pwede natin lagyan ng stroke sa layer style. Double click mo lang itong lagyan natin ng label, no? Si pick. Ayan. Tapos double click natin. Hanapin natin si stroke. Ayan, stroke. So, yung stroke natin, pwede nyong i-explore. Ano? Experiment since hindi ko talaga pa nasubukan na gumawa ng kasi iba naman trabaho ko. Ito ay base lang din sa So, 3 or 2 is enough. Para may lang talaga. Mas separate lang or makita natin yung 3, I guess maganda. Ayan na si 3. Meron pa pala dito nakalimutan. Etong tinatawag nila na parang tawag nito yung boundary niya. Para hindi alam natin kung saan tayo maglalagay ng picture or saan tayo magtatapos. Nakalagay dito is 0.034 inches or 0.009. So, pwede natin gamitin muna. Tuturo ko pa pala sa inyo kung paano maglagay ng guide. Sa window. Saan ba yan? Ito sa view. Sa view na menu bar natin, hanapin natin si new guide. Yan, si new guide. Ibig sabihin, may ruler tayo, may guide tayo na ilalagay. So, nakalagay doon is so, pag kinlik nyo yun, sabi dito, ano ba nakalagay dito? 0.034. Ayan. View, then new guide. Pag kinlik nyo yan, vertical, ibig sabihin vertical, nakatayo. Tapos horizontal naman, So, tinatanong dito kung anong posisyon. So, inches, 0 inches. So, maglalagay tayo ng, sa bawat, boundary niya, lalagyan natin ng 0.03, ano ba yan?
Kalimutan ko. Sorry. 0.034. Here you are. Burahin na natin to. Nagawa na natin yan eh. Pati yan. Nagawa na rin natin yan. Ayan. Gawa tayo ng guide. 0.034. Yan yung guide natin. Tingnan nyo kung anong lalabas. Boom. Ayan. Ayan na. So, pwede na natin ilagay dyan yung picture natin. So, dito sa kanya, medyo malaki. But, nasa sa inyo po yan kung, kasi pwede nyo nga pong i-experiment. Dito lang is, tinuturo ko lang po kung paano yung procedure, yung guide. But, nasa sa inyo po yung, kasi pwede kayong gumawa niyan, tapos i-print nyo, para makita nyo, para at least, alam nyo kung anong ba yung tama talaga. No, but, dito, ituturo ko lang po yung guide. Now, gumawa tayo ng guide, pwede natin i-delete yan. Iba yung na-delete ko. Balik tayo. Ayan, itong guide nito, i-delete natin. Ano ba naman yan? Yan, ganun lang, drag lang natin. So, for me, ang gagamitin ko na guide is yung 0.12, no? 0.12, parang ganito na ganito yung ano niya. So, gagamitin natin sa view, new guide, then 0.12 inches. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Yan yung guide natin. So, dito rin sa taas, sa kababa, gawa tayo uli. Ano ba to? Ang ginawa natin, 3.37. So, minus natin ng 0.12 calculator kasi mahina sa math. Calculator. 3.75. Tama ba? 3.37. Kaltan. Sorry. 3.37 minus 0.12 is 3.25. Anong purpose niyan? Kagawa tayo uli ng, kasi mahirap tumansya po dito na maglagay ng guide. Pwede ka namang humila lang dyan, ganyan, lagay ka ng guide. Yan, hila ka dito, lagay ka ng guide, ganyan, lagay ka ng guide. Pero hindi po siya accurate, no? So, maganda, nakasukat. Ayan. Kuha nyo. Okay, balik natin. Balik natin itong mga to. Hindi natin kailangan yan. So, gamitin natin yung new guide. Boom. And then, lagay natin is, ano bang sagot niya dito? 3.25. 3.25 inches. Okay. Ayan. Then, next is horizontal. So, sure tayo na ito is 0.12. 0.12. Alright. New guide ulit. Horizontal. Click na natin sa horizontal. So, 0.12. Okay. Ayan. So, eto naman anong ginawa natin dito. 2.12. So, 2.12. Burahin natin. 2.12 minus 0.12 is 2. So, ito. Yan, nakaya ko yun ha. Yung guide is, lagay natin 2. Ayan na po. Ayan na po. Dapat pala una natin gawin yung guide since nagmamadali tayo, but still nagawa naman po natin. Dapat may guide tayo pala. So yan, may guide na po tayo. Yan, pwede na natin yung gamitin si guide. Yan. So hanggang dyan na lang po muna tayo. I mean, hanggang dyan tayo, huwag tayong lalagpas dyan, no? So para maganda tingnan yung ID natin. Now next, sa susunod next na anong gagawin natin is yung signature, kasi yung pinaka tanong talaga signature, since nakalimutan kong mag-scan kanina or mag-picture ng signature, gagawa na lang po ako sa Paint. So, i-consider niya lang po or isipin niya lang po na ito ay galing sa tao na nag-signature, no? Black color, lagyan natin ng medyo malaking size. Tapos, halimbawa, ito yung signature niya. Sobra naman. Ayan. Ayan. Pangit. Pasensyahan nyo na. Kasi talaga nakalimutan ko talaga ang signature kanina Ayan.
Halimbawa, ito yung signature niya. Halimbawa, ito yung signature. Save ko ha. Save ko as signature sa desktop para makita ko agad. Save natin as JPEG kasi yung pag nag-in-scan nyo yung signature niya or pinicturean nyo, usually ang ano talaga output niyan na file is .jpg or JPEG. So save natin yan. So close natin. Hanapin natin yan. Ayan siya. Open with, halimbawa, yan na yung scan na perma niya or pinicturean niya na perma. Kasi yung mga magandang smartphone ngayon, kaya ng maganda na yung labas ng ano. So, save natin. So, ito po yung halimbawa lang na signature na lumabas. Or nung scan natin. So, duplicate natin yung layer na yan. Ayan. Now, since ito malinis talaga, madali lang po siyang close natin yung background. Madali lang po talaga siyang i-extract. Kasi white tsaka black lang eh. Pero doon sa scan natin, in-scan natin na ano, na document or yung signature niya, may mga dark dito. Kasi hanapin niyo po yung video na ano, signature specimen sa tutorial ko. Nandun na tinuro ko na to. I hope na napanood nyo to para maintindihan nyo lalo. Ayan. Ang gagawin lang naman dun is i-extract lang natin, di-delete lang natin yung background. Tapos gawin natin siyang as transparent or save natin as PNG para transparent na siya. Ayan. Ito na siya, ayan na siya. Ayan yung signature niya, wala nang halo. Doon kasi sa tinuro ko, balik natin. Doon sa tinuro ko, may mga dark dito. Kung napansin nyo, mag-scan kayo or mag-picture kayo, hindi siya talaga, purong white. So, ang diskarte ko doon, ginawa ko, dinouble click ko lang siya para sa layer style. Tapos, itong blend if, ito yung ginawa ko. Ginawa ko dito is tinanggal ko yung white, no? Ayan. Same thing na nangyari doon sa ginamit ko yung selection na anong tawag nito? Ito. Si Magic Wand Tool. Same thing lang na nangyari. So, either, ang tinuro ko talaga dun is itong si blend if kasi tatanggalin niya itong white lahat. Ang matitira lamang doon is yung dark, yung itim. No? Now, if may mga instances na blue ang ginamit, so, madali na lang po. Punta lang kayo sa adjustment layer. Hanapin nyo si black and white. Ayun. Gusto namang mag-black na yan. So, since kailangan natin black. Now, ayan na siya. Halimbawa, nagawa na natin. Now, if meron ka na yan, pwede na natin i-drag and drop doon sa company ID natin. Here you are. Ayan na yung ID niya. Ayan na siya yung signature niya. Ang pangit. And then, Control T natin or transform natin. Tapos, Shift Alt para hindi masira pag tinransform natin. Ayan na siya. So, halimbawa, ayan na po yung signature niya. Pasensyahan niyo na po. Pangit. Ayan. Now, yun po yung mga main na tanong ni Geraldine kung paano ba daw yung ID tsaka yung signature. So, natanong ko na po, since kumpletuhin na lang po natin itong ginawa niya para at least close na natin to. At least, mabuo natin yung ginagawa natin, no? Now, dito sa logo niya, halimbawa, may mga logo na kayo, kasi ang logo, depende po yan, kapag nagdi-design tayo, depende po yan sa gusto nyo mangyari, kung ano yung konsepto nyo. Pero ipapakita ko lang po dito kasi importante rin tong watermark na ginawa niya dito. Paano niya ginawa? Bakit may parang medyo blur dito na itong logo niya nandito din. So, paano niya ginawa? Gahanap muna tayo ng logo, for example. Gahanap ako ng logo sa shape. Ito, may ginawa na ako. May nakita na ako. Ito yung gagamitin ko as bilang logo niya. Halimbawa lang. Para at least may guide. Yan. Gagawin ko sa kanya. Papalitan ko ng kulay.
para maiba naman, gradient. May mga customized dito na, ayan. Ayan, gagawin ko sa kanya is, gaglagyan ko ng emboss, bevel emboss. Bawasan ko yung depth, yung size. Konti, ayan. Drop shadow, para, sa drop shadow naman, pwede nyo i-customize yan, ayan. Ayan, bawasan nyo yung size. Actually, pwede mo ring i-manual dito, no? Para sa drop shadow. Yan, pwede nyo i-explore yan. Bawasan natin yung distance, yung size, shadow. Alright. Okay, halimbawa lang naman to. Now, ito yung halimbawa yung logo ko. Control T. Ibaba natin si picture. Tapos, ito yung logo niya. Ayan. So, andyan po yung logo niya. And then, yung watermark na ginawa niya. Si watermark, dinuplicate niya lang yung logo niya. Lagyan natin ng pangalan. Logo. Logo. Ayan. Ayan na po si logo. Ano ba to? Ay, si ano pala, signature. Kailangan talaga i-label natin ang bawat layer natin para hindi tayo mawala. Kagaya na may pangalan, pic, logo, signatures. Pag hinanap mo si signature din, hanapin natin yung naka-label. Here you are. Now, balik tayo sa logo. Si logo, dinuplicate niya lang yan. No? Right-click sa layer. And then, hanapin mo si duplicate layer. So, lagay natin watermark. Ayan. Ayan. So, nandito yan sa taas. Kunin na lang natin. Ayan. So, lakihan natin. Control T, transform. Ayan. Shift Alt. Ayan na siya. So, konting laki pa para makita natin. Ayan. Now, ayan. Ang gagawin lang natin, may maraming procedure pero ito mas madali. Yung opacity niya, bawasan na lang natin. Lagay natin sa 5. Tingnan natin kung anong itsura niya pag 5. Ayan. Diba? Medyo masyadong nawala. 8. Alright. Medyo okay na siya. Medyo reasonable na yung watermark niya. Lagyan natin 7. 7. Ayan. Pwede natin lakihan. Pwede natin i-adjust. Ayan. Alright. Ayan na. May watermark na siya. And then, i-lock natin to si watermark natin. Kasi, pag may pinipili tayo dito or sineselect o sinila natin, medyo nasiselect natin yan. Pwede natin i-lock yan. Hanapin natin si watermark. Then, ito napansin nyo tong kandado. Ayan, pindutin nyo lang po yan. Ayan, hindi na po yan magagalaw. Iba yung nagalaw natin. So, yung mga tingin natin stable na, pwede na natin i-lock yan. Si 1, lock na natin yan. Si 2, lock na natin yan. 3, lock na natin para hindi na natin yan magagalaw mamaya. No? Kasi since hindi naman natin na kailangan galawin na yan kasi ganun na talaga yan. Now, next, nagawa na natin si watermark. And then, itong mga nandito na. Itong mga pangalan na lang. Pangalan. So, Paknay. Text, ayan na po. Click, then, Paknay. Caps lock, Paknay. Ayan, ayan na siya. Hindi natin napalitan ng kulay. Highlights na lang natin. Kulay niya dun is red. I guess. Ayan, red. Ayan. So, lakihan natin. Maybe 14 or 36. Ayan. Ayan. 48. Masyadong malaki naman. 40. Okay, 40. Okay. Ayan. Pwede nyo namang i-adjust yan pag ano eh. So, ngayon, ang ginawa niya dito, ayan, naka-bevel emboss pa rin yan. Nilagyan niya ng stroke din. So, as usual, i-click mo lang yung layer ni Paknay. Hanapin niyo si bevel emboss. Double click pala. Ayan, ayan na. Yung depth, bawasan natin.
Yung size, bawasan natin. Ayan, pwede nyo i-explore yan. Kung anong gusto nyong emboss, no? Ayan na siya, oh. So, depende na po sa inyo. Pinapakita ko lang po kung paano ginawa yun. Actually, mas maganda sana na magandang font, maganda yung walang emboss. Para sa akin, ayoko nang may emboss. Pero yun, kung paano niya ginawa niyan, lagyan ng emboss, tapos nilagyan niya rin ng stroke. Yung stroke niya is kulay. Dito niya kinuha yung kulay. White or yellow pa. Dito. Ayan. Pwede ka mamili dito eh. Sample ka lang. Okay. And then, yung size binawasan. Bawasan mo yung size. Medyo malaki yung size. Ayan. Tsaka yung text. By the way. Ayan. Hindi yan text na dito. Pwede kayong maghanap ng text. Highlight mo lang yan. And then, ayan, marami ka ng sample. Pwede kang mag-download ng mga font. Marami sa internet. No? So, depende na po sa inyo kung ano yung gagamitin yung font. Ayan, depende na po sa inyo yan. So far, pinakita ko lang po kung paano gagawin. Tapos, ito yung text na yan. Tinuro ko na rin to sa ibang tutorial. Overview lang sa pwede mo siyang i-customize yung distansya niya. Ito yung ayan, pwede yung i-select yung 0 para medyo adjust siya, automatic siya. Ayan. Ito yung gagamitin nyo, itong icon na yan, click nyo lang yan. So okay, halimbawa if agree ka na dyan sa ginawa mo, tingin mo is okay na, gamitin mo yung arrow keys sa keyboard mo para makontrol mo yung takbo ng transfer mo or yung paglipat mo. Masyado atang malaki. Masyadong malaki nga. Liitan natin. Text. Gawin natin 36. 30. Alright. 30. Ayan. Nasaan ba siya? Ayan, pwede natin ilagay dyan. Kasi alam natin yan. Ano na yan eh. So, depende sa atin. Ano pa ba? Ayan. Dito yung logo niya. Medyo malaki ata yung natin. Anyway, ganyan. And then, yung address niya, pwede natin ilagay off. Maglagay tayo ng paste lorem ipsum. Ayan. Ito si paste lorem ipsum. Ito yung automatic na gagawa ng text, no? Para hindi ka na magsulat. Halimbawa lang yan na yung address, tsaka ano ba yung detail dito? Address, phone number, halimbawa lang, yan na yung detail niya. Kasi tutorial lang, ano lang naman to, sample lang naman, no? So, yan. Pwede natin palitan yung text. Para maiba naman. Arial. Or Calibri. There you are. Yan. Pwede tayong kumuha ng guide dito kung gusto natin straight o i-style lang yung niya. Yan. Yung guide natin. May guide na tayo. Yun. Now, next is yung ginawa niya dito mga rectangle. Ayan, mga rectangle na yan. Madali na lang po. Yung custom shape natin, yung shape natin, yan ang pong gagamitin natin. Now, dito gagawa siya ng yung kulay, palitan natin ng white. Tapos, yung stroke, nilagyan ng stroke is black. Medyo maliit lang yung ayan, stroke natin. Balik tayo ulit. Yung stroke is 0.0. Ay, sobrang sumobra naman. Gawin natin 0.3. 0.22. 0.30 or 3 yan. Yan. Control T natin para
pwede natin i-adjust. Ayan, transform. Now, dito is nakalagay is T. Ito. Ito ID number that 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yung kulay niya is kulay black. Then, move natin sa loob. Now, kung titingnan natin, hindi natin matatansya, no? Kung nasa gitna na ba yan siya sa mismong shape or nasa ayos ba siya. So, piliin natin tong number na to. Itong ID number and then itong rounded rectangle natin. Yan. Piliin natin yung dalawa na yan. Ayan. Since na-highlight na yung dalawa, may makikita tayo dito ang guide. So, click lang natin yung align vertical center. Kusay yung Then, ito. Align horizontal center. Ayan. Sure ka dyan na nasa gitna talaga yan. Then, if okay ka na dyan, group natin. No? Control G doon sa ating mga keyboard. Or go Control G. Ayan. Group 1, lagay natin ID number. Label natin as ID number. Ayan. Yan, ID number. Ibig sabihin, ito yon. Now, gusto rin natin na si picture, si pic, tsaka si ID ay magka-sentro din. So, ang gagawin natin, click natin si pic. Since naka-auto select tayo, click natin yung layer. Makikita natin naka-highlight na yung layer na yan. Then, hold natin yung shift natin. Then, click natin yung ID number. So, si pic tsaka si ID number natin is selected. Tingnan nyo, naka-highlight siya. No? So, ito naman gagawin natin ngayon. Ayan, o, tingnan nyo. Magbabago. Pag kinlik natin, ayan, o, tingnan nyo. Sentro. Yan. Ayan, o, tingnan nyo. Doon siya sa loob mismo lalaro. Ibig sabihin, nakasentro na siya. So, ang gagawin natin, pwede natin yung i-move si ID. Since, piliin natin si ID number. Since, ibaba na lang natin yan. Since, okay na yan silang dalawa talaga, nakasentro na yan. No? Ayan. So, na-adjust din yan. Punta ka dito sa ID group, naka-group. Yung rounded rectangle. Pwede mo i-adjust yan kung anong kung gusto mo i-transform pa, lakihan mo pa yung width or yung height. Control T ka lang. Ayan. Ayan. Or Shift Alt tapos ganyan mo pa. Tingnan mo, dalawa yung nagbabago or pantay yung pag-transform mo. Shift Alt lang para parehas gagalaw or magta-transform. Okay? And then next is same thing. Ito, gumawa din siya ng shape pero yung radius niya medyo medyo hindi na ganun ka laki. So, ginawa niya is nasa na yan? Ayan. Ginawa niya dito tayo gagawa. Ayan. Ayan. Again, off. Nakalagay siya sa group. So, ito, ilabas natin. Yan, aware tayo dyan. Yan, lagyan natin. Palitan natin yung radius niya masyadong malaki. Natin is 10. Here you are 10. Delete natin yan. Ito na siya. Ayan. Pangalan. Pwede natin kopyahin tong si ID number. Control J. Passenger. Lagay natin sa taas. Ayan. Pwede natin palitan yung name niya. Kopyahin. Dali natin dito. At nasa taas dapat. Ayan. Alright. Pangalan niya is
Ano pangalan niya? Geraldine Pena. Okay. Now, lakihan natin. Lagyan natin 10. Okay. Yan na siya. Ayan. Group na natin yan, dalawa. Group natin itong dalawa na to. Control G, goat. Lagyan natin name. Now, pwede natin i-duplicate yan. Kasi parehas lang yan eh. Dito sa baba, yung position niya. So, duplicate layer. Duplicate group. Lagay natin is position. Then, move lang natin. Ayan. Palitan natin yung text na nakalagay dito is President. Ayan. Now, gawin pa rin natin yung ginawa natin kanina. Shift, select natin dalawa. Then, eto. Center natin. Para sure tayo na nasa sentro. Ganun din yung kay sa name. No? Etong kahalagaan ngayon ng pagle-label. Ayan. Here you are. Ayan, naka-label na yan. Isi-signature na una natin eh. So, dyan na muna siya. Lagay muna natin dito para. So, next, gawa tayo ng text ulit para sa name. Hindi makikita. Okay lang. Low. Alright. Sobra na. Okay. Kita natin. 9. Yan. So, yung text po is nakabase po sa inyo. Or yung font. Yan, copy mo lang. Alt. Yung alt, huwag nyo kalimutan. Para sa mabilisan. Position. Off. Na Arabic na. Sorry. Position. Here you are. Nagbago rin yung font niya. Kasi may Arabic kasi itong keyboard ko eh. Ay, yung laptop ko eh. Palitan natin to si name. Ganito yung i-copy natin para magkaiba naman. Gamit nyo yung alt, automatic makokopya nyo siya, madoduplicate, no? Ganito gawin nyo. Press nyo yung alt, yan yung lalabas sa selection nyo. Pag pinindot nyo yung position na yan, kusa magkokopya yan. Okay, maganda, di ba? Mas mabilis. Ano ba naman tong keyboard ko? Direct name. Okay. Now si position tsaka si itong group na position natin tsaka yung position na name, i-select natin silang dalawa para maging isentro natin. Ayan. Now, si name naman, tsaka itong si name group, tsaka itong name naman na ganun din gagawin natin. Para sure tayo. Or, depende po sa inyo kung paano yung discarded na. No? Pwede nyo isang gagawa kayo ng guide dito. Ayan. Na dapat nandyan din yung nakasentro dyan. Diba? Now, next is our card holder signature. Gagawa tayo ng linya, then card holder signature. Doon na natin ilagay si signature natin. Inuna ko lang yung signature para at least may idea na kagad. Kinumpleto ko lang tong trabaho na to. Now, gumawa ng linya, punta kayo sa U. Ayan, line tool. Click nyo lang ganon, drag nyo, tapos pindutin nyo yung shift para straight. Ayan. Here you are. Ayan, may nagawa na kayong line tool. Then,
kopyahin nyo itong position na to, lagyan nyo sa baba. O yung line tool pala natin, line tool, or yung line natin, palitan natin yung kulay kasi naka-black siya. Ito, palitan natin ng black. Kasi naka-yellow siya kanina, kaya hindi siya nakita. Okay? Now, i-drag natin siya papunta dun sa guide natin. Alright. Then, position. Ayan. Palitan natin ng card holder signature. Huwag kayong matakot na nawala yan. Gagawin nyo lang dyan is adjust nyo lang to. Ito. Yan. Lalabas na yan ng kusa. Ayan. Okay? Kaya nangyari yan kasi gumawa tayo ng text na ginamitan natin ng ganyan. Kasi pwede naman tayo na mag-text lang na hindi ka ganun. Click lang natin, tapos susulat na natin. So, pwede nyo experiment bakit ganun. May mga advantages yan. Kasi ginawa ko yan dito sa address niya kasi para mabilis yung trabaho. Ayan. Medyo, kung okay na sa inyo yung laki ng text, well, it's up to you na po. Drag natin ngayon si signature, dalhin natin dito. Ayan. If malaki pa siya, Control T mo lang, then transform, Shift or Alt Shift. Ayan. Okay. Sana nakuha niyo yung sa signature. I guess it's all finished. Ano pa ba? Alright. Ayun na. Okay na siya. Ito na po yung ID nyo. Now, yung kanina na sinasabi kong background, yung background nyo, pwede na natin pala i-clear yung yung mga guides natin. Balik tayo sa view, clear guides, para hindi siya sakit sa mata na, disturbo. Okay. Now, yan na po yung natin. Now, naalala nyo yung guide, yung background natin. Kasi save natin as PNG file or JPEG file. Now, much better if save natin as PNG file. No? PNG file. Now, pwede natin i-off itong mata ni background. Off natin. At makikita natin naka-transparent na po yung transparent na po yung background niya. Alright? Okay. Now, panahon na para i-save yung kasigawa na natin. Save as natin as PNG. Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin, PNG. Hello, where are you? Ba't wala? Or di ko mahanap. Ba't walang PNG? Save as EPS, JPEG, stereo. Wala ata. Bakit? Wait. So, gawin muna natin is yung Alt Control Shift Control Alt E para dito sa para sa kopya natin, no? Para may buo na siya. Hindi masisira yung natin. Nagtaka ako bakit wala naman siyang save as PNG. Hindi ko lang makita talaga. So, anyway, isi-save muna natin. Kasi nakalimutan natin mag-save kanina. Dapat every 10 minutes or 5 minutes or 2 minutes nagko-control S tayo, no? Dapat yun lagi ang natin. Save as. Baka hindi ko mahanap yung PDF. Anyway. Since wala akong PNG dito, bakit? Hindi ko alam bakit. I have no idea.
Bakit wala akong PNG? Wala. Anyway, as JPEG po tayo. Since wala naman, ang pinag-iba lang naman yung pinag-iba niya is yung background niya is transparent. Yung ginamit natin kanina sa signature, yun yung importansya niya, no? Dapat naka-save as PNG. I don't know bakit hindi siya. Ito, save na natin dun sa folder natin. Hanapin natin siya ngayon. Nasaan na siya? Company ID. Ito na po siya ngayon. Ayan na po. Tingnan niyo po yung yung kanina na ano ba naman yan? PNG. Kasi ito may white background, no? Kaya sa JPEG siya. Pag PNG yan, wala yan. Now, since yung piprint natin is white naman, so, parang wala rin kwenta na PNG na save natin. Pero malaking bagay pa rin po yung PNG. Now, ito na po yung printing natin. Open tayo ng Word and then Peke. So, insert pictures or we can drag and drop. Alam niyo na yun. Pinakita ko lang dito yung company ID. Alright. Ayan na siya. Gawin natin is through. Text wrap natin. Okay. Para ma-move na natin siya, ma-adjust natin. Ayan. Copy. Control C, Control V. Paste. Ayan na po. Pwede na po tayo mag-print. No? Hope tama ito yung procedure ko. Control V, Control, and then, ayan. Control C, Control V, or Control V na lang kasi yan lang naman ipipaste mo eh. Control V ka na lang. Ganun lang din naman yan eh. Halimbawa, ito na yung photo paper mo. Liitan natin. Ayan. Halimbawa, yan na yung photo paper mo. Kung ilan yung ipiprint mo. Di ba? Kung iba-ibang pangalan. So, kung iba-iba ang pangalan, huwag mong i-control or huwag mong i-copy tsaka paste. Siyempre, hanapin mo yung ginawa mong bago. So, since nagawa natin yung background, yun lang naman mahirap eh. Kasi, pag gagawa ka ng susunod na, yung picture lang naman, pangalan, tsaka signature na lang ang gagawin mo, tsaka yung ID number. The rest, yung background, yung mga nagawa, yun lang naman ang mahirap eh. Di ba? So, balik tayo. I hope na especially you, na may natutunan ka or nasagot ko po yung mga tanong nyo. I hope na i-share niya rin po yung natutunan niya sa mga gusto pong matuto ng Photoshop. And then, ano pa ba? Yun lang po at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. Hope na marami pa tayong matulungan. Huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe. At if may mga tanong po kayo, sa mismong video po kayo magtanong kasi updated po ako lagi doon. Nagpa-pop up po yan sa cellphone ko pag may message from you. So, nababasa ko kaagad. If wala, ibig sabihin may trabaho or tawag nito, rest day. So, time to relax din. So, hanggang sa muli na pag-aaral at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ito po si Dudes. Thank you so much and God bless you.